Hello mga batang mapagmahal at magagalang. Kumusta kayong lahat? May tanong ako sa inyo. Nasubukan mo na bang ikumpara ang sarili mo sa iba? Parang, mas magaling siya kaysa sa akin. Mas matalino siya. Mas maganda ang talento niya. Pero alam nyo ba? Ikaw ay espesyal. Ikaw ay mahalaga. At ikaw ay nilikhang may dignidad. Kaya sa video na ito, pag-uusapan natin kung bakit mahalagang kilalanin at pahalagahan ang ating sarili bilang isang natatanging nilalang. Handa na ba kayo? Let's go! Sa pagtatapos ng araling ito, inaasahan na matutukoy mo ang mga kilos ng pagkilala sa sarili bilang nilikhang may dignidad. Mauunawaan mo kung bakit bukod tangi ang bawat tao. At maisasabuhay mo ang pagpapahalaga sa sarili at kapwa. Simulan natin sa isang mahalagang tanong. Ano ang nagtutulak sa tao na gumawa ng mga kilos na magpapaunlad sa sariling gawi? Ikaw, ano sa tingin mo? Maaring dahil gusto nating maging mabuting tao. O baka dahil gusto nating maabot ang ating mga pangarap. Sa dulo ng video, babalikan natin ang tanong na ito. Mga bata, alam ba ninyo na ayon sa Biblia, nilikha ng Diyos ang tao sa kaniyang larawan? Ibig sabihin ba nito ay kamukhang-kamukha natin ang Diyos? Hindi! Ang Diyos ay espiritu. Kaya ang pagkakatulad natin sa Kanya ay hindi pisikal. Kundi, may kakayahan tayong mag-isip, pumili ng tama, magmahal, maging malikhain, at gumawa ng mabuti. Halimbawa, kapag nakita mong may kaklase kang nalulungkot at nilapitan mo siya para tulungan, ipinapakita mo ang kabutihan ng Diyos. Kapag nagsasabi ka ng totoo, ipinapakita mo rin ang pagiging mabuti. Kaya ang bawat tao ay bukod tangi. Ibig sabihin, wala kang katulad sa buong mundo. Ikaw naman, ano ang espesyal na kakayahan mo? Pag-awit, pagsayaw, pagdodrawing, pagluluto, pagtulong sa iba. Comment mo nga sa ibaba. Ngayon naman, pag-usapan natin ang salitang dignidad. Ang dignidad ay nangangahulugang pagiging mahalaga, karapat-dapat sa pagmamahal, at karapat-dapat igalang. Lahat ng tao ay may dignidad. Kahit ano pa ang itsura, kahit mayaman o mahirap, kahit iba ang kakayahan, pantay-pantay tayo at ang lahat ay mahalaga. Halimbawa, senaryo 1, may kaklaseng hindi masyadong magaling sa recitation. Mali, tuksuhin siya. Tama, tulungan at hikayatin siya. Senaryo 2, may batang naiiba ng pananamit. Mali, pagtawanan. Tama, igalang siya. Kapag nirerespeto natin ang ibang tao, kinikilala natin ang kanilang dignidad. At kapag inaalagaan natin ang ating sarili, kinikilala rin natin ang sarili nating dignidad. Paano nga ba natin maipapakita na pinahahalagahan natin ang ating sarili? Tingnan natin. Una, pagtanggap sa sarili. Tanggapin ang iyong kakayahan at kahinaan. Huwag ikumpara ang sarili sa iba. Hindi mo kailangang maging katulad ng iba para maging espesyal. Dalawa, pagpapahalaga sa sarili. Alagaan ang iyong katawan at isip.
Kumain ng masustansya, magpahinga, mag-aral ng mabuti. 3. Paggalang sa sarili, huwag hayaang apihin ka, protektahan ang iyong dignidad. 4. Pagpapaunlad sa sarili, paunlarin ang iyong talento. Kapag may gusto kang matutunan, magsikap at huwag sumuko. Pakikipagtulungan sa iba, makinig sa opinyon ng iba, maging mabait at mapag-unawa. Kaya mga bata, ano ang natutunan natin ngayon? Ang tao ay nilikha sa larawan ng Diyos. Ang bawat tao ay bukod tangi. Lahat tayo ay may dignidad. Dapat nating mahalin, igalang, at paunlarin ang ating sarili at kapwa. At ngayon, balikan natin ang mahalagang tanong. Ano ang nagtutulak sa tao na gumawa ng mga kilos na magpapaunlad sa sariling gawi? Ang pagkilala sa sarili bilang nilikhang may dignidad at bukod tangi ang nagtutulak sa tao na gumawa ng mabubuting kilos. Bago tayo matapos, gusto kong gawin mo ito. Tingnan mo ang sarili mo sa salamin mamaya at sabihin mo, ako ay mahalaga. Ako ay may dignidad. Ako ay bukod tangi. Maraming salamat sa pakikinig. Kung may natutunan ka today, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe. Hanggang sa susunod nating aralin. Ngayon, para mas lalo pa nating makilala ang ating sarili, gawin natin ang mga suusunod na gawain.